Andito na tayo sa part 3. May layunin ng Diyos kahit hindi natin ito agad nakikita. Makikita natin yan or mababasa sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ibig sabihin noon, hindi natin laging nauunawaan kung bakit nangyayari ang ilang bagay. Gayunpaman, nakikita ng Diyos ang kabuuang larawan, samantalang limitado ang ating pananaw. Halimbawa sa Biblia, si Joseph, pinagbilibilang alipin at nakulong ng walang kasalanan, ngunit ginamit ng Diyos ang kanyang paghirap upang iligtas ang maraming tao. Aplikasyon nito sa ating buhay sa panahon ng pagsubok. Piliing magtiwala kahit hindi malinaw ang dahilan ng nangyayari. May mga pagkakataon ba na nauunawaan mo lamang kalaunan ang layunin ng isang pagsubok? Maraming mga ganan. Experience ko rin po yan. Punta tayo sa number 6. Ang pagdurusa ay hindi panghabang buhay. Sa Revelations 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon pa ng kamatayan o dalamhati o panaghoy o kirot man. Ibig sabihin po ng verse na ating binasa, ang pagdurusa ay pansamantala lamang para sa mga mananampalataya. Nangako ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng sakit at luha. Aplikasyon nito sa ating buhay ay ang pag-asa sa hinaharap ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa kasalukuyan. Isang katanungan, paanong nakakatulong ang pag-asa ng buhay na walang pagdurusa upang harapin ang mga problema ngayon? Sa ating konklusyon, mga katotohanan na dapat nating tandaan, una, ang pagdurusa ay bunga ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. Pangalawa, hindi lahat ng pagdurusa ay dahil sa personal na kasalanan. Pangatlo, maaring gamitin ng Diyos ang pagdurusa upang hubugin tayo. Pang-apat, naunawaan ni Jesus ang ating sakit dahil siya mismo ay nagdusa. Number 5, may mga layunin ang Diyos na hindi natin agad nakikita. At number 6, may katiyakan ng pag-asa at katapusan ng lahat ng pagdurusa sa hinaharap. Magtatapos po tayo sa last verse, Romans 8:28, at nalalaman natin sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. At ang ating pong pangwakas na hamon kapag naharap sa pagdurusa, huwag lamang ang itanong, bakit ito nangyari? Kundi pati, Panginoon, ano ang nais mong ituro at gawin sa akin sa pamamagitan nito? Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang mawawala ang lahat ng sakit, kundi ang pagtitiwala na kasama natin ang Diyos sa gitna nito. Purihin po ang Diyos, to God be the glory.